Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, no? Napakagandang pag-uusapan natin ng mga babayan, no? 300 billion, ibabalik na ng Diskaya. My goodness! So, bago tayo magsimula mga babayan, isang like naman dyan. Shoutout sa mga kumare dyan na laging nanonood at lagi nakasuporta sa ating mga video. Pasensya na kayo, medyo minamalat ako dahil may sipon tayo mga babayan. At pasensya muna kayo ha. So, konting salita lang tayo mga babayan. So, ganito. Sabihin nyo ito mga babayan ay napag-uusapan na yung penalty. Naku, alam nyo mga babayan, yung penalty, mamaya panoorin yung full video, dire-diretso natin, no? Yung naging kontrata pala nitong si Diskaya, mga babayan, is 77 billion, no? 77 billion plus. Kaso naging nagkasabwatan siya, di ba? Nagkaroon na nga ng ghost project kasi sa buwatan, ganyan. Naku po, ang penalty mga babayan is 300 billion. Meron pa kayang ganong kalaking pera itong si Diskaya para mapunan niya yung penalty na sisingilin sa kanya ng gobyerno, 300 billion. Eh yung naging kontrata lang naman niya is 77 billion, no? Paano kaya nangyari yan, no? Attorney, Sir Benz, no? Diyan, panonoorin niyo si Sir Benz mamaya. Oo, dahil nga po sa ganitong mga sabuatan, mauubusan po talaga ng pera itong si Diskaya. Kung talagang mapipilitan po talaga siya mga babayan na ibalik yung 300 billion, hindi ko alam kung may 300 billion pa kaya ito. Kung kahit maubos na yung kanyang mga kayamanan, benta yung ari-arian, di ba, kinuha niya na yung mga sakyan nila. Kung totoo itong sinasabi ni Sir Benz, na ang penalty sa ganitong kaso is 300 billion. Paano kaya kung wala ng 300 billion, Sir Ben, ang pamilyang Diskaya, paano ang gagawin natin? Di ba? Mas maganda kung talagang meron kahit mga 50 billion, okay na kasi sobrang daming sobrang daming pera na yan mga babayan. Pero sa akin kasi sa akin analyze yung 300 billion, baka wala ng 300 billion itong Diskaya. Siguro kung papahiramin ni Saldico at Tambaloslos, mangutang muna siya doon para mapunan yung 300 billion para mabawas-bawasan naman yung kaso ni Diskaya kasi penalty lang po yung 300 billion na yan, no? Pasensya na kayo, medyo nasipon talaga ako. Yun nga, nakakalula mga babayan, no? Nakakalula. Pero alam nyo, kasi 2016 pa po, meron ako napapanood na itong mga tanso vlogger ay sinasabihan na magmula pa noon kay Tatay Digong ay nagsisimula na itong Diskaya na talaga naman ay meron ng mga ginagawang anomalya. Kaso wala namang mapatunayan itong mga demonyong mga tanso vlogger na si Tatay Digong ay parte ng anomalya about dyan sa mga korupsyon na yan. Wala naman sila, puro ano-ano lang. Siguro nung Diskaya nagsimula na noon, hindi pa naman siya nakakakurakot. Kung nakakakurakot man siya, hindi ganun kadami kasi takot sila kay Tatay Digong. Pero si Tatay Digong ang babayan dati ay may sinasabi na siyang kurakot, na meron ng kurap. Pero hindi niya talaga masukol. Dahil hindi naman din siguro ganun kalaki yung mga nakukuha nila, no? At hindi naman yung kagarapalan talaga ngayon. Sabi niya, tumigil ka na. Sabi niya, tumigil ka na. Siguro nababalitaan din yung Tatay Digong na ganyan. Meron din talagang corruption about dyan. Pero hindi katulad talaga ngayon. Di ba? Yung ngayon talaga ang malala. Kung si BBM, siya yung nagsiwalat about sa flood control na anomaly na to mga babayan, no? Di mas maganda. Kung totoo na hindi ka kasabwat o hindi ka kasali dito, Mr. President Bongbong Marcos Jr., dapat magkaroon ka din, sumali ka sa mga hearing yan, ipaliwanag ka din. Sabihin mo lang na hindi ka ganyan. Hindi ba? Maniniwala kami na talagang hindi ka kasabwat dyan sa mga anomalya ng mga flood control, magsalita ka. Ikaw ang commander-in-chief, paano namang hindi mo malalaman at hindi ka kasabwat dyan? Kasi alam nyo mga babayan, ito lang analyze ko kaya kung bakit naging ganyan yung mga pondo natin, itong mga demonyong kawatan ng mga demonyo, ay hindi ho takot kay BBM. Hindi ba? Tawag dito. Wala yan. Bangag yan. Wag tayo maniwala diyan. Hindi yan hindi tayo maano diyan kasi hindi naman si Duterte yan.
bangag nga yan eh. Hindi naman yan tayo makikita o hindi naman tayo masisita dahil wala namang alam yan. Kaya okay lang na mangurakot tayo ng mangurakot. Sige, ubusin natin yung pera ng bayan. O, di ba? Ganun na nangyari. Kaso ngayon, hindi na sila makawala ngayon dahil ang dami ng vlogger, ang dami ng mga nagbibideo about sa mga ganitong mga anomaly. Wala na nga, hindi na nga nagbabalita mga babayan yung yung mga live stream media, di ba? Tulad yung papunta ng Cebu si BP Sara, yung pamimigay ng mga ayuda, wala nang kwenta ang mga live stream ngayon. Nag-iisa na lang yung SMNI, kung saan andyan sila Tol J, no? Mayan siya na, medyo may ubo ako. At yung mga vlogger na lang, kita nyo, kahit saan kayo umikot, di ba? Yung mga vlogger na mga, kahit maliliit lang ang channel nila, pare-pares naman kami, ay nagbibideo, pinapakita, pero yung media, wala na, di ba? Kung babayaran mo yung media, i-cover ka niyan. Pero pag hindi mo binayaran yung media na yan, yung mga ginagawa mo, hindi yan i-cover ng media, gayon yun. Di ba? So, panalangin natin mga babayan na ang 300 billion, no? Ay talagang mapunan talaga ni Diskaya. Kaso si Diskaya, maghihiram na yan, mag-uulam na ng tuyo. Biruin mo 300 billion, sisingilin ng gobyerno sa kanyang penalty pa lang. Tapos ang kanyang naging kontrata is 77.6 billion lang yata. Pero bakit napakalaki ng penalty 300 billion? Grabe, no? Kung iyan makukuha sa Diskaya, mga babayan, maraming eskwelahan na mapapagawa at kung sakaling gagawa pa ng flood control, babantayan na natin para talaga naman matibay at hindi tawag dito, hindi inambos ng mga kawatan, di ba? Sana ito na ang magiging dahilan, itong mga naging issue na to, na para ang pera ng kaban ng bayan ay maiingatan, hindi na yung mapapariwara, hindi na yan pupunta kung saan-saan kani-kanino lang na ipinangkakasino ng mga demonyong kawatan, di ba? Sobrang dami ng pera nila, ng ganda ng mga luxury car, nakalamong na may nagtatain ng pera, di ba? Samantalang ang Pilipinas, hirap na hirap makabili ng 1 kilong bigas, punyeta kayo. Hindi ba? So ganito mga babayan, panoorin niyo po yung full video. Dito tayo kay Boss Kaalam PH. Panoorin niyo po at okay na yung pagkasalita ko. Ito na yung papaliwanag natin. So sana, darating ang panahon, babawi talaga yan. Hindi puro kwento. No? Hindi puro kwento lang na nagbalik na ng pera si Diskaya ng 300 billion. Meron na ulit pera ang Pilipinas pampatayo ng mga flood control eskwelahan. So sana hindi lang puro balita at hindi lang puro salita lang, no? Sana may ipakita rin nila na talagang nagbalik, hindi lang yung mga sakyan ni Diskaya ang nahatak, no? Sana pagka nahatak, na ibenta, ipakita rin sa madlang Pilipinas na ito na yung pera na napagbilan ng mga sasakyan, ito na yung pondo natin. Dapat may transparency para ang mga tao, Mr. Bongbong Marcos, kami, tulad kaming taxpayer, papakita nyo naman, ganito, ito yung pera natin, ito yung ginagawa natin ngayon na flood control, meron tayong ginagawan meron tayong, ibabalitaan nyo ba? Para yung mga tao, ginaganahan magtrabaho, ginaganahan mag-tax, kasi alam nila yung tax na ibabayad nila napupunta sa mga tamang proyekto, hindi po tulad ng ganyan na napupunta lang sa mga demonyong kawatan na mga walang kabusugan sa pera. So ganito mga babayan, panoorin niyo po yung full video at kung nagustuhan mo to, kumpare, itong video na to, don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa mga video natin pinapalabas. Okay? So simulan natin to. Let's go boy! I-play mo na yan. Alright, let's go. 77.9 billion pesos. 77 billion, tas ang estimated penalties mo, 300 billion. Kailangan managot lahat ng involved dito sa ganito. Hindi lang yung mga tao sa loob ng DPWH na involved dito, ninakawa ng mga kababayan natin. Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Magandang balita ang inilabas ng Department of Public Works and Highways ngayon. May malaking halaga raw na aabot sa 300 bilyon ang posibleng ibalik ng mga tinatawag na Diskaya family matapos mapatunayan ang pagkakasangkot nila sa mga palpak na flood control projects. Ang perang ito ay mula sa multa na ipinataw sa kanila dahil sa mga kaso ng sabwatan at pandaraya sa mga bidding na ginawa nila noong nakaraang mga taon. Ang mga proyektong ito ang dapat sana ay nagpoprotekta sa mga bayan at lungsod laban sa matinding pagbaha. Ngunit dahil sa mga mali at sabwatang nangyari, hindi nagamit ng tama ang malaking pondo ng gobyerno. Ang tanong ngayon ay kung gaano nga ba kabilis na ibabalik ang perang ito sa kaban ng bayan.
Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat ng DPWH, 2 kaso ng bid rigging ang naisumite sa Philippine Competition Commission. Ang una ay laban sa Wawaw Builders, IM Construction Corporation, SYMS, Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation, kasama ang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ang ikalawang kaso naman ay laban sa SunWest Incorporated at ilang tauhan ng DPWH Regional Office 4B. Ibig sabihin, hindi lamang pribadong kumpanya ang nadawit kundi pati mga mismong opisyal ng ahensya. Sa mas malalim na pagsusuri ng DPWH, lumitaw rin na ang Diskaya ang may pinakamalaking papel sa lahat ng ito. Sila ang nakakuha ng pinakamaraming kontrata na may kinalaman sa flood control projects. Mula taong 2016 hanggang 2025, mahigit 1,200 kontrata na ang napunta sa kanila. Dahil dito, sila ang tinukoy bilang pangunahing may pananagutan at sila rin ang pinagmulta ng may pinakamalaking halaga. Sinabi rin ng DPWH na buo at malinaw ang ebidensya na kanilang isinumite. Hindi na kailangang maghintay ng matagal para makumpleto ang dokumento dahil lahat ng kailangan ay ibinigay na nila sa PCC. Dahil dito, umaasa ang mga opisyal na mas mabilis ang magiging proseso ng pagdinig at pagdedesisyon. Kung magiging mabilis nga ito, masisiguro na hindi na matatagalan ang pagbabalik ng 300 bilyon sa gobyerno. Kung iisipin, napakalaking halaga ng perang ito. Sapat ito para punduhan ang mga bagong eskwelahan at ospital, pati na rin ang paggawa ng mas maayos at totoong gumaganang flood control projects. Sa tamang paggamit nito, ang makikinabang ay hindi lamang ang mga lungsod kundi pati ang mga probinsya na taon-taon ay nakakaranas ng pagbaha. Ngunit ang mas mahalagang usapin dito ay hindi lang ang mismong halaga. Ang mas malaking tanong ay kung paano masisiguro na hindi na mauulit ang ganitong sistema ng sabwatan. Kung hindi ito matutuldukan, baka kahit may perang bumalik ngayon ay maulit lamang ang parehong sitwasyon sa mga susunod na taon. Sa pagpapatuloy ng balita tungkol sa mga flood control projects, lumabas pa ang mas malinaw na detalye mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Vince Dizon, aabot sa 1,214 na kontrata ang nakuha ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang Pacifico, Curly Diskaya at Cesara Rowena Sara Diskaya simula pa noong 2016. Ang kabuang halaga ng mga kontratang ito ay umabot sa 77.3 bilyon. Ngunit ngayon, dahil sa alegasyon ng pandaraya at sabwatan sa bidding, maaari na silang pagmultahin ng hanggang 300 bilyon. Ipinaliwanag ni Dizon na kung mapapatunayan ang manipulasyon sa bidding, ang unang kaso ay may katumbas na multa na 110 milyon. Para naman sa mga kasunod na kaso, 250 milyon ang katumbas ng bawat isa. Dahil napakarami ng kaso laban sa kanila, mas malaki pa raw ang multa kaysa sa kabuuang halaga ng mga kontratang naibigay sa kanila. Ipinapakita nito na seryoso ang gobyerno na managot ang mga sangkot at maibalik ang pondo sa kaban ng bayan. Kasabay nito, sinabi rin ng kalihim na nagsampa ang DPWH ng 12 kaso ng bid rigging at bid manipulation sa Philippine Competition Commission. Ang mga kasong ito ay nakabatay sa ebidensya na nakuha mula sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang unang batch ng mga kaso na isinampa at inaasahan na matatapos ang proseso sa loob ng 3 buwan. Ang mabilis na aksyon na ito ay tugon daw sa direktang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad papanagutin ang mga sangkot at bawiin ang nakaw na pera para maibalik sa taumbayan. Kung titingnan ang listahan ng mga kompaniyang isinama sa kaso, hindi lang Diskaya ang nadawit. Kasama rin dito ang Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mar at Ala Arevalo na may 3 kaso, IM Construction ni Robert Imperio na may 2 kaso-kaso, SYMS Construction ni Sally Santos na may 2 kaso, St. Timothy Construction Corporation ng mag-asawang Diskaya na may 2 kaso din,
at SunWest Construction na konektado kay dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na may 3 kaso. Hindi lamang ang mga kompanya ang pinagtuunan ng aksyon. Inihain din ng DPWH ang mga dokumento sa Professional Regulation Commission para hilingin ang pagbawi ng lisensya ng 20 engineer na sangkot sa anomalya. Isa sa mga pangalan na lumabas ay si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kasabay ng pagsusumite ng dokumento, nilagdaan ng DPWH at PRC ang isang kasunduan para magkaroon ng maayos na palitan ng impormasyon at mas matibay na pagtutulungan sa pag-imbestiga ng mga paglabag nila. Ayon kay Dizon, kailangan pa ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang ahensya upang masigurong hindi lamang mapanagot ang mga sangkot, kundi maiwasan ding maulit ang parehong problema sa mga susunod na taon. Sinabi rin ni PRC Chairperson Charito Zamora na agad nilang kikilusin ang mga reklamo at bibigyan lamang ng 15 araw ang mga respondent upang magsumite ng kanilang paliwanag. Pagkatapos ay bibigyan rin sila ng karagdagang 15 araw upang maghain ng position paper, kaya inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan ay matatapos na ang kanilang proseso. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, malinaw na seryoso ang gobyerno sa paglilinis ng mga anomalya sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Hindi lang malaking multa ang ipinataw nila, kundi pati ang posibilidad na mawalan ng lisensya ang mga profesional na ito na lumabag sa batas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pondo, kundi isang hakbang para ipakita na ang pananagutan ay dapat ipatupad mula sa pinakamalaking kompanya hanggang sa mga individual na may kasalanan. Sa paglilimita ng mga detalye mula sa mga ulat ngayon, may bago ring hakbang na lumutang na makakatulong para maibalik ang pera ng bayan at pigilan ang susunod na anomalya. Una, nakuha na ng Anti-Money Laundering Council ang utos mula sa Court of Appeals para i-freeze ang mga asset na kaugnay sa mga irregularidad sa flood control projects. Kabilang dito ang 57 bank accounts, 10 real properties at 9 na sasakyan. Ito ay malaking hakbang dahil kahit natukoy ang multa, ay kailangan pa ring pigilan ang paglilipat o paggastos ng mga ari-arian habang may investigasyon. Sa ganitong paraan, hindi matatakas ang mga may sala at hindi mawawala ang maaring balik sa kaban ng bayan. Isa pang mahalagang aksyon ay ang isinagawa ng Commission on Audit. Pinamunuan ni COA Chairman Gamaliel Cordoba ang direktiba para gawin agad ang fraud audit sa mga flood control projects sa Bulacan mula Enero 2022 hanggang Hulyo 2025. Layunin nito na tukuyin kung may ghost projects o proyektong bang nasa papel lang ngunit hindi na ipatupad at kung may substandard na gawain sa mga natapos na proyekto. Kasama sa sinuri ang pisikal na pagdalaw sa site, geotagged na larawan at dokumentong teknikal upang masiguro ang aktual na nagawa. Ilan sa mga proyektong binanggit na nais imbestigahan ay mga flood control work sa Bulacan na ginamitan ng mga kontrata ng Sims Construction Trading, St. Timothy Construction at iba pa. Bilang karagdagang hakbang, inirekomenda rin ng COA ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang engineer at opisyal ng DPWH para sa ghost at anomalous na proyekto. Ito ay indication na hindi lang ang kompanya ang tinitingnan, kundi pati ang mga taong may direktang tungkulin sa pagpapatupad ng proyekto. Sa ganitong magkakasunod na hakbang gaya ng multa, pagsisiyasat sa proyekto, pangangalaga sa assets, at paghabol sa mga responsable, nagiging mas malinaw ang direksyon ng pagbabago. Ang mahalaga ngayon ay hindi lamang ang ideya na may parusa, kundi ang katiyakan na ang parusa ay magreresulta sa pagbawi ng pera at hindi mauulit ang pangyayari. Tingnan natin ang bisa nito sa hinaharap. Kapag tunay na naipawalang bisa ang ilang lisensya, na-freeze ang ari-arian, at may malinaw na resulta ang audit sa Bulacan at iba pang lugar, magiging babala ito sa sinumang magsasamantala sa sistemang pampinansyal ng bayan. Mapapaisip ang iba na hindi ligtas ang paglabag dahil may kakayahan at determinasyon ang pamahalaan na bumawi at magpataw ng pananagutan. Ngunit hindi rin mawawala ang mga hamon. Kailangang tiyakin rin na patas ang investigasyon, may transparency sa pagpapasya ng PCC, COA, PRC at iba pang kasangkot.
Importante rin na may follow-through. Ang multa at pinag-freeze na asset ay tunay na maibabalik at gagamitin sa proyektong kapaki-pakinabang sa publiko. Sa pagtatapos, ang laban para sa 300 bilyong multa ay hindi lang usapin ng pera. Ito ay pagsubok rin sa kakayahan ng sistema na panagutin ang mga makapangyarihan. Ito rin ay panawagan sa mamamayan na bantayan at tanungin ang pamahalaan sa paggamit ng pondo. Kung magtatagumpay ang lahat ng hakbang na ito, maaari nating masabing nagsisimula na ang bagong mukha ng paglilinis sa mga proyekto ng bayan. Ngayon, matapos ang lahat ng ito, sa tingin mo, ito na ba ang ganap na simula ng panibagong pamamalakad sa mga infrastructure projects o magkakaroon pa rin ng mga butas na susubukan pasukin ng iilan? Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.